Paano ba bagsak si Naoya Inoue sa pinakamalakas na left hook ni Casimero? Pagmasdang maigi ang left hook ni Casimero na siyang pinakamalakas na sandata nito. Inakala ng lahat na walang kahinaan ang halimaw ng Japan, pero ang kanyang kanang tanga ang siya palang pinakamalambot na parte ng boksingero na halimaw ng Japan. Sa makatuwid, left hook ang kahinaan nito na siya namang pinakamalakas na sandata ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa sobrang lakas ng left hook ni Casimero, babagsak si Naoya Inoue kahit hindi siya tamaan. Sa pagpirma ni Cuadro Alas Janrel Casimero ng kontrata sa ilalim ng Kameda Promotion ng bansang Japan, ay matutupad na ang sagupaang Casimero versus Inoue. Basta't walang maging problema at bumalik sa ranking si Casimero, at sa aking paningin, hindi mananalo si Inoue sa left hook ni Casimero. Dahil lahat ng hapon na nakalaban ni Casimero ay nabasagan ng bungo, panga, ulo at ilong sa lakas ng kanang kamay at left hook ni Casimero. Ang pagsuko ng buong bansang Japan kay Cuadro Alas Janrel Casimero na tinalo ang lahat ng Hapon na boksingero na nakalaban nito. At ang lahat ng mga Hapon na boksingerong ito ay bata ni Inoue at kasparing partner niya palagi. Matapos magretiro ng pambansang kamao ay tila naungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na palakasan, ang boxing. Nariyan ang kanilang pinakasikat na boksingero ngayon na tinatawag na The Monster, 2 Division Undisputed Champion, na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng tinuruan niya noon na si Naoya Inoue. Scope. Naoya, how are you feeling? I'm excited. I think Inoue is the next Manny Pacquiao. The legendary Pac-Man wants to train and advise Inoue as he transcends the divisions. I like Naoya. If he's thinking to moving up in weight division, I wanna train him and supervise his training. Ngunit kahit gaano kalakas ang isang boksingero, meron talagang makakatapat ito na kontrapelo. Nariyan ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na si Cuadro Alas Janrel Casimero, na laging iniiwasan ng The Monster ng Japan na boksingero. Paano sinakop ni Casimero ang buong bansang Japan matapos talunin ang lahat ng mga Hapon na boksingero na kanyang nakalaban? Mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang kinawawa, si Ryo Akaho na sa sobrang natakot sa lakas ni Casimero ay nag-inarte at umayaw ito dahil nabasag na pala ang pagmumukha nito, hanggang kay Yukinori Ogoni na kahit hindi nag-insayo si Casimero kaya siya hiningal ay nabasag pa rin ang ulo nito. Maliit lang sana ang pinsala pero sumuko ang bansang Japan at itinigil ang laban. Malinaw na panalo dapat si Casimero. Dito sa super slow-mo, malinaw na kamao ni Casimero ang tumama. Nakatalikod kasi ang referee dito kaya inakala niyang headbutt ang nangyari. Kaya niya itinigil ang laban at sumuko ang bansang Japan. Pero naging tabla ang resulta ng laban dahil ginamitan nila ng gulang. Umamin ng Hapon na si Yukinori Ogoni pagkatapos ng laban na siya talaga ay natalo sa ating pambato. At ang pinakamalaking dagdag dito na si Yukinori Ogoni ay nagsabi talaga na siya ay natakot at natalo kay Cuadro Alas Janrel Casimero, at ang nakalaban niya sa sparring na si Naoya Inoue ay kayang-kaya talagang in-knockout ng ating pambato. Wala nang ibang makakatalo kay Naoya Inoue kundi si Casimero. Sa araw ng Sabado, February 16 taong 2019, sa Skydome SM City North EDSA,
haharapin ni Casimero ang secret weapon ng Japan. Siya ang pinakamatindi na kasparing partner noon ni Naoya Inoue, si Kenya Yamashita. Pero brutal knockout ang sasapitin nito sa ating bida. Round number 1, maliksi ang Hapon na boksingero pero sobrang lakas naman ni Casimero. Nagpalitan sila ng suntok pero sobrang diin talaga ng mga suntok ng ating pambato. Mga boxing, no question. Okay, so first time makalaban. Hindi tao ng malalakas. Parang binobomba niya yung Hapon. Takina. Grabe. Develop ng hangin. Sa round number 2, pinag-aaralan na ni Casimero ang galaw ng kalaban. Puro accurate na powerful na suntok ang kanyang pinakawalan. 10 years old nung nagsimulang maging professional kanyang pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on, Jandrel Casimero. Round number 3, ayaw pa rin sumuko ni Yamashita pero bugbog sarado na ang inabot niya sa ating bida. Oh! Upper cut on the money and another left hook and a right straight and a left hook. He has been eating against Jandrel Casimero. Sa round number 4, umiepekto na ang malilinis na patama ni Casimero. Bumabagal na ng gusto ang galaw ng Hapon na boksingero. Sobrang lakas talaga ng mga suntok ng ating pambato. The body attack to the top. Yamashita being tagged seriously here. See that kind In the middle of this round, connected with some good punches. Oh, that. Round number 5, sugod pa rin ang sugod ang Hapon na boksingero at dito na siya pinuruhan ng gusto ng ating pambato. Siya pa rin yung paabante. Siya pa rin yung paatake dito kontra kay Casimero. Kas, matibay. Again, we will headhunt in this round number. Pero, yung uppercut on the bottom, tagilid. Pahataw! Yung uppercut na yung malupit. Sa round number 6, dito na ibabaon ni Casimero si Yamashita. Mala street fighter na uppercut ang kanyang pinakawalan. Ang muntik pang magpahimatay sa Hapon na kalaban. Ang pinakamatapang na si Yamashita ay sumuko sa ating kababayan. Japanese, wala nang malay. Jandrel, that's another TKO. Araw ng Sabado, December 3 taong 2022 sa Paradise City Plaza, Incheon, South Korea. Makakaharap ni Casimero ang isa sa pinakamagaling na Hapon na boksingero dahil ang lahat ng 5 Pinoy na kanyang nakalaban ay pinatulog niya sa laban. Knockout ang inabot ng 5 lahat ng ating kababayan. Kaya ang hatol ng mga Hapon at ng mga hurado, pati na yung mga tao, tagilid talaga si Casimero sa kanilang pambato. Round number 1, sobrang tangkad ng Hapon na kalaban at ito ang kanyang naging kalamangan. Pero kahit na maliit, sobrang lakas naman ni Casimero na ating kababayan. Sa round number 2, nanggigil talaga dito si Casimero kaya siya napasubsob at nagmukhang napabagsak ng kalaban. Kaya ang bias na referee agad siyang binilangan. Dito na pagtanto ni Casimero na kailangan na niyang ilabas ang kanyang 100% kaya bugbog sarado ang inabot ng kalaban nito. Hilong-hilo na dito si Akaho at di na niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok ni Casimero.
Isang daplis na tama ang dumaan sa batok ng kalaban. Sumenyas ang referee at nag-warning kay Casimero. At ito ang ginawang dahilan ni Akaho para makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. Nabasag na pala ang panga nito kaya siya nag-inarte dahil sobra siyang natakot kay Cuadro Alas General Casimero. Ang isa sa pinakamatapang na mandirigmang Hapon ay napasuko ng ating pambato. Nanalo si Casimero dito sa pamamagitan ng KO dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa Korea na nawasak talaga si Akaho ng ating bida. Araw ng Huwebes, October 12 taong 2023 sa maalamat na Arayaki Arena, Tokyo, Japan. Magaganap ang kauna-unahang laban dito ni Casimero. Sa baluarte ng mga Hapon, dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito si Yukinori Ogoni, ang isa sa madalas na kasparing partner ni Naoya Inoue. Dahil malapit sa lugar ng pamilya ang naging training ground ng ating bida at sa pag-aakala ni Casimero na walang lakas at nagretiro na ang kanyang makakalaban, tinamad na pong mag-insayo at makipag-sparring ang ating boksingero. Sa makatuwid, wala sa kondisyon ng ating bida nang tumuntong ito sa ibabaw ng lona, kaya puro hingal at hika ang inabot niya. Pero dahil sa kanyang lakas at purong talento sa laban, nabasag pa rin niya ang ulo ng kalaban. Round number 1, napakatangkad ng kalaban ni Casimero. Lamang na lamang sa pisikal na anyo ang Hapon na boksingero. Sobrang diin agad ng malatangke na atake ni Casimero. リボディさらにキックリーダー思いっきり振っていったさあさらにここでまとめるかしかし一方頭を下げられたタイツオギリードしてるとしかし右キックカシメルが前に出ますカシメルがオギリを今ロープに背負わせそして応援選手もしっかりともらうという気持ちも出ますね。そうですねまず序盤の見どころどういったところでしょうか山田さんはい。ミドックって言いましたがその右だはい。右だ攻めてくる方攻めてくるした後を注意しないといけないですね。右フックです左フック強打で右フック右までそしてここでまとめていくか前になるカシメロ Sa mga huling segundo ng round 1 na pabagsak ni Casimero ang kanyang kalaban, pero hindi ito binilangan ng bias na referee na kanyang kababayan. 残り時間は球使いになりました第1ラウンドです左のフックを振っていきますカシメロ第1ラウンドは終わります Sa round number 2, napapaatras agad dito ang Hapon na kalaban sa sobrang lakas na mga binibitawan ni Kabayan. Kahit sobrang tangkad ng kalaban, nagawa pa rin siyang saktan ng ating kababayan. 応援選手はただ気合い入ってますからね。カスペロの勢いを殺している。右フックカシメロ右フック振っていったフィンガーでそして左フック右フックちょっと動きが止まったオギリさあ右フックしかし出る今度はカシメロも少し前に出ましたボディストレート左フックを放っていきます頭を下げる右フックだ右フックを放っていった左アッパー右アッパーそしてフックした奥に返しましたワンツー右ストレートカシメロのコーナーが襲いかかっていきます Pagkatapos ng round 2, dito hiningal talaga si Casimero sa sobrang lalakas ng kanya mga binitawang suntok sa kalaban. Round number 3, lamang na lamang pa rin dito si Casimero. Bawat bira napapaatras talaga ang kalaban nito. 上がっていきましたカシメロ左フックだちょっと足に来てるかもしれないですね。あ、そうですか。はいコツコツ当てていますよね。左クー、カシメロ。しかしこれ伸びましてきますからね。左クー、ちょっとバランスを崩した顔に左フックです。ラウンドは残り15秒になります。おっと右フック、これは避難した危ないところです。右フック、そして左フックを放っていきますカシメロに。ワンツーを放っていったところで第3ラウンドの Sa pagtatapos ng round 3, dahil sa walang ensayo, hingal kabayo na si Casimero. Masyado niya kasing minaliit ang kalaban na Hapon na boksingero. Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang ensayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. 決定の相手に浴びせることができるのか左フック右フックだ右フックを放っていきましたここでバック Kitang-kita sa replay na kamao ang tumama, pero dahil sa sobrang takot ng mga Hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa, napasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan.
Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng husto sa ating kababayan.